Suportado ng ilang kongresista ang paghahain ng rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman na kasuhan ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Sinusulong na rin sa Kamara ang pagpapalakas ng kapangyarihan ng Ombudsman. Si Meleles Moras sa detalye. Suportado ni House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon ang paghahain ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman ng kanilang rekomendasyon ukol sa mga dapat makasuhan dahil sa issue ng maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Ridon, bunga ito ng malalimang pagsiyasat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ukol sa issue. Sa ngayon, nasa Ombudsman na raw ang bola at kumpiyansa siyang gagawin naman nila ang pinakamainam na paraan para mapanaig ang hustisya sa nangyari. Well, yan naman na ho yung, I guess, logical result of everything that we had been working on. So, I think may timeline naman pong binanggit na ho si Ombudsman Remulla in the last few days. I think no more than 60 days. So, for PI, preliminary investigation. So, hopefully, within the next month or next 2 months, meron na pong formal charges that will be filed at sa Digan Bayan. Sabi naman ni Gabriela Party List Representative Sara Elago, bagamat welcome development ito, dapat ay matiyak pa rin ang aktual na pagbawi ng mga nanakaw na pera sa kaban ng bayan. Para naman mapalakas pa ang kapangyarihan ng Ombudsman, itinutulak na ni ML Party List Representative Laila de Lima na mabigyan na rin ang tanggapan ng access sa bank records sa kanilang mga investigasyon. Ito ay sa ilalim ng House Bill No. 5701 na layong maamyendahan ang Ombudsman Act of 1989 at Bank Secrecy Law. Sa ngayon, kailangan pa si Anyang dumaan sa korte bago makapagsiyasat ng bank records ang Ombudsman. Kaya't napapanahon na para baguhin ang sistema lalo pat ginagamit umano ng mga korap ang mga butas sa batas para hindi mabisto at mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Panawagan naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, bukod sa Ombudsman, dapat ay mapaigting na rin ng iba't ibang sangay ng gobyerno ang mga hakbang kontra korupsyon. Maging ang ating ekonomiya, apektado na raw kasi rito. Patunay umano riyan ang patuloy na pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar. Habang sinasabi ng iba that corruption is a political issue, more than that, corruption is an economic issue at nararamdaman natin siya ngayon. Meleles Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.